Pumasok na po tayo sa Lenten season, panahon ng Kwaresma, nagsimula noong nakaraang Miyerkules ng Abo. Kaya Kwaresma dahil 40. Pagkakataon nito para sa 40 araw na mga pagsasanay na spiritual exercises. Naaalala ninyo, sa unang araw pa lang ng Kwaresma, noong Miyerkules ng Abo, 3 spiritual exercises na kagad ang tinuro sa atin ng ating ebanghelyo. Ang tungkol sa tamang paraan ng pagkakawang gawa, ng pananalangin at ng pag-aayuno. At ipinaliwanag ng Panginoon na hindi totoo ang pagsasanay kung pakitang tao lamang. Sa araw naman na ito ng First Sunday of Lent, ang spiritual exercise na tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ay tungkol sa matalinong pagharap sa mga tukso ng demonyo. Ang tunay na mga labanan na kailangan nating harapin sa mundong ibabaw, sabi ni St. Paul, ay mga labanang espiritual. Hindi naman ho kapwa-tao ang kalaban natin, kundi demonyo. Hindi naman mga katawan natin ang interes niya, kundi kalooban natin. Puso, isip, kaluluwa natin ang gusto niyang kontrolahin. Ewan ko kung bakit sa Pilipino, ginagamit din natin ang salitang matinik para ilarawan ng isang taong matalino at mahusay mag-isip. Siguro, ang tao parang rosas din. Hindi sapat yung maganda at mabango lang siya. Kailangan matinik din. Panlaban daw ng rosas ang mga tinik niya sa mga ibig sumira sa kanyang bango at ganda. Ganyan din tayong mga tao. Dahil may kalaban tayo na ang laging hangad ay sirain ang likas na ganda at bango ng ating pagkatao. Kailangan din ho natin ng tinik. Kailangan din natin ng talinong panlaban. Itong nakikita ko bilang napaka-importanting papel ng Espiritu Santo sa buhay natin sa mundo. Tandaan ninyo, ang Holy Spirit, ang pinaka-importanting regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Mas gusto ko yung salita na ginamit ni San Lucas. Kasi kapag First Sunday of Lent, ang pagbasa laging tungkol sa temptation story. Pero may 3 bersyon ng temptation story. Ang ginamit natin ngayon ay kay St. Luke. Mas gusto ko dun sa ginamit ni St. Mark. Pinatnubayan daw ni Jesus. Sayang, dito sa ating binasang translation, dinala si Jesus sa disyerto. Hindi, pinatnubayan. Pinatnubayan siya. He was led by the Spirit sa pagharap niya sa mga tukso ng diablo. Ang larawan na pumapasok nga sa isip ko dito yung bang minsan napapanood natin sa mga pelikula, isang sundalo na kailangan tumawid sa isang bukirin na punong-puno ng landmines na pasabog. Hindi niya nakikita kasi nakabaon sa lupa. Pero merong nakausli at pag natapakan niya, patay kang bata ka. Pero itong sundalo, para siya makatawid, ay kailangan gabayan siya ng kanyang kasama na nakapwesto sa may di kalayuan
nakasilip siya sa binoculars na may kakayahang makadetect ng mga pwesto ng mga nakabaon na bomba. At binubulungan siya sa walkie-talkie. Ginagabayan siya. Sasabihin niyang, bandang kanan, bandang kaliwa. Wag diretso ha. Matatapakan mo ang bomba. Kailangan natin ng ganyang gabay. Ang kasama niya, ang nagbibigay ng direksyon para makatawid siya ng ligtas. Minsan kasi, ang image natin kay Kristo may superpowers. Nakala may x-ray vision siya na nakikita niya yung bomba. Hindi ho, tao din siyang katulad natin. Kailangan natin ng gabay. Kailangan gumamit ng talino. Naalala ko na si Pope Francis minsan nag-react siya doon sa Italian translation ng Our Father. Lalo na doon sa parte na nagsasabing, and lead us not into temptation. Na sa Italiano ay, and non ci indurre in tentazione. Sa Tagalog, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Parang ayaw ni Pope Francis yung translation na yon. Sabi niya, hindi ako komportable dito kasi hindi naman ang Diyos mismo ang nagdadala o nagtutulak sa atin sa tukso. Kaya ang mas pinaburan niyang translation ay en non abbandonarci nella tentazione sa Italiano, na sa tingin ko mas malapit nga sa Tagalog natin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. Pero dahil Kapampangan ako, sa tingin ko lalong maganda yung aming Kapampangan translation, Emuke paisaul king tuksu. Na sa Tagalog ay, huwag mo po kaming hahayaang matalo ng tukso. Hindi niya tayo dadalhin sa tukso. Hindi yun ang papel ng Diyos. Siya'y ama, magulang. Wala namang magulang na kusang magtutulak sa anak niya patungo sa panganib para lang ito magpakatatag o magpakalalaki o magpakatao. Ang ibinibigay ng tunay na magulang ay gabay, pag-aalalay. Pero sa dakong huli, ikaw pa rin naman ang magdidesisyon, di ba? Pero umaalalay siya sa pagharap ng anak sa mga pagsubok ng buhay. Ibig sabihin, kung paanong hindi nag-iisa si Jesus sa pagharap sa tukso, gayon din ang pangako niya sa atin, sa ating mga alagad niya. Tayo rin aalalayan, gagabayan, papatnubayan ng Espiritu Santo sa pagharap natin sa mga tukso ng diablo. Kasi tagisan ng talino ang labanan. At mag-iingat tayo, matalino rin ang demonyo. Sabi nga, nung isang autor na si C.S. Lewis, na British, mayroon daw doctorate degree in human psychology si Satanas. Nagpapatawa siya, of course. Pero may punto siya. Ang punto lang niya ay, huwag mong i-underestimate ang intelligence ni Satanas. Alam niya ang mga kahinaan natin. Pinag-aaralan na mabuti ang mga galaw natin. Parang artificial intelligence baga. Alam niya paano mo ginagamit ang social media. At ang tatapon sa iyo, yung mga basurang alam niyang kakagatin mo. Alam niya kung papaano samantalahin ang kahinaan natin, paglaruan tayo, lalo na sa usapin ng pagnanasa sa kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan. Diyan madalas bumagsak ang tao
Alam kasi ng diablo na likas sa atin ang pagnanasa na makitulad sa Diyos. At totoo din naman na ang Diyos mismo, ibig niyang matulad tayo sa Kanya. Di ba sinasabi yan ng Bible? Nilikha ng Diyos ang tao upang makatulad niya in His image and likeness. Pero mahusay gumamit ng kapirasong katotohanan ang demonyo. Kaya niyang baluktutin ang katotohanan para maging kasinungalingan. Ganyan naman madalas ang mga sinungaling. Nagsisimula sa konting katotohanan. Nililin lang niya tayo sa pamamagitan ng pag-aalok niya ng isang kapangyarihan na hindi naman talaga niya kayang ipagkaloob. Nagsisinungaling siya. Gusto lang niyang iligaw tayo sa ating pagnanasang tumulad sa Diyos sa maling paraan. At maraming tao, akala nila Diyos na sila, yumaman lang sila, maging makapangyarihan lang sila, maluklok lang sa pwesto, maging popular lang. Yun bang makitulad sa Diyos? Yun ang pagpapabagsak na strategy ng demonyo. Mga kapatid, napapanahon ho ang temang ito ng ating first Sunday of Lent. Lalo na, naghahanda na naman tayo sa ating national elections sa darating na Mayo. Panahon na naman ng pangangampanya ng mga kandidatong naghahangad ng mga katungkulan sa gobyerno. At alam naman natin na kahit importante ang politika, dahil ito'y may kinalaman sa pangungobyerno sa ating bansa, alam natin ang pagpasok sa politika ay katulad din ng larawan na ginamit ko sa aking introduction. Parang sundalo rin ang politiko na kailangan tumawid sa isang bukirin na punong-puno ng mga pasabog at pwedeng ikamatay ng konsensya niya. At sa totoo lang, marami na sa kanila ang matagal nang nasabugan. Isang malaking hamon ito, lalo na sa ating mga katolikong laiko. Dahil ang misyon ng laiko ay misyon na maglingkod sa lipunan. Marangal na bokasyon at misyon ang maglingkod sa politika. Huwag naman nating iuugnay ito sa korupsyon. Ito'y paglilingkod. Ipagdasal natin po sila na mabigyan sila ng talino, ng totoong tinik. Totoo naman na ang politika may kinalaman sa kapangyarihan. Pero anong klaseng kapangyarihan? Hindi kapangyarihan para mang-abuso. Hindi kapangyarihan para samantalahin ang kabangyaman ng bayan. Kundi kapangyarihan para pagsilbihan ang kapakanan ng nakararami, lalong-lalo na ng mga dukha. Magandang palaisipan ho ang pangatlong tukso sa Ebanghelyo. Pinatayo daw ng diablo si Jesus sa taluktok ng templo. Parang simbolikong paraan ito ng pagpaparamdam sa kanya na mataas ang dignidad na pinagkaloob ng Diyos sa tao. At totoo yun, mataas ang dangal natin. Sinasabi nga yun sa Salmo 8 Ang sabi nung may akda, sino ba ang tao? Kinakausap niya ang Diyos. Sabi niya, sino ba? Sino ba kaming mga tao? Bakit ganun lang? Bakit ganun na lang ang pagtingin mo sa amin? Bakit kinalulugdan mo ng ganyan ang tao? Ang anak ng tao na pinakakaalagaan mo. Ginawa mo siyang mistulang isang Diyos. Pinutungan mo ng kaluwalhatian. Ginawa mo siyang Panginoon ng iyong mga nilikha at ipinailalim sa Kanya ang lahat ng bagay.
Matinik siya. Ganyan ang demonyo. Itataas ka muna niya sa sarili mong paningin para kapag kumagat ka, biglang ibabagsak ka niya. Kaya nga, inulit-ulit pa ng demonyo, anak ka ng Diyos. May mga karapatan ka. Samantalahin mo na. Pero kung matinik si Satanas, di hamak na mas matinik ang Espiritu Santo na gumagabay kay Jesus at sinugo niya upang gabayan din tayo. Kaya hindi siya nagpatalo sa panlilinlang, sa manipulasyon ng kalaban. Ano ang panlaban niya? Kababaang loob. Sa kahinaan ng kanyang pagkatao, doon niya tinuklas ang tunay na lakas at kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng pag-ibig na handang isuko ang lahat para sa minamahal. Hindi kahinaan yan, lakas yan. Kahit si San Pablo nga nahirapan din siyang tanggapin ang kahinaan ng kanyang pagkatao. Nagmakaawa siya sa Diyos, alisin na daw ang kanyang mga kahinaan bilang tao. Ngunit ang laging sagot ng Diyos sa kanya, sapat na ang biyaya ko para sa iyo. Sapagkat sa kahinaan, ang kapangyarihan ay nabibigyan ng kaganapan. Kung kailan ako mahina, noon ako tunay na malakas.